naka-software encode ka. Okay, ayan. Katatapos ko lang mag-edit ng simpleng video tutorial na cutscene lang, walang mga effect. Tapos, eto, naka-ano na to, nung record ko siya, naka-overlay na siya dun sa mismong gameplay ng Warzone. So ngayon, check natin or tatry natin siyang i-compare sa CPU and GPU. At ilalabas natin to. Stopwatch. Estimate na lang natin, although naka-record naman siya eh. Yan, so naka-recording ako. Gamit ko yung partida to gamit ko yung GPU sa pag-record. Okay, yan. So minimize natin to. 7 minutes lang yung video. As in, simpleng cutscene lang. Cut. Tapos pinagdugtong-dugtong ko lang. Walang mga effects. Ang effects lang siguro is yung overlay ng yung subscribe. Basta alam nyo na yun. Ayan. So, ang settings ko dito sa Premiere, yan, match, source, and then to render at maximum depth, use maximum render quality. Yan. And then hardware is GPU, software is CPU. Yan, gagawin ko lang tong 16 BBR1 pass. Yan. Ginagawa ko tong comparison na to kasi nung nagde-decide ako kung papalitan ko ba si RX 570 ng Nvidia. Wala akong masyadong makitang comparison ng CPU versus GPU. Mas lalo na kung ina-narrow down ko yung search ng Ryzen 5 2600 yan, and 1660 Super. Yan. Kasi dati ako AMD na GPU din yung RX 570 na 4GB. 4GB lang, ayan. Tapos yung CPU ko pala naka 3.8 siya. Naka game mode on siya sa BIOS. Okay, so start ko na to, then i-compare na lang natin siya. So mag-export yung video sa sa drive C ko, which is SSD rin, pero original recording niya is nasa D. Okay, so pupunta siya sa desktop. Okay, 3, 2, 1. Ayan. So recording pa ako niyan, guys, partida. Yan, estimated time niya is 1 minute 30. Yan. And then, walang masyadong load sa CPU. Meron naman konti lang. So, yan. 1 minute 10 seconds. Pagsasama ko naman to mamaya sa pag i-edit ko na siya. Yan. Side by side sila ng CPU. Gagamitin natin yung CPU ng pang-render out. Kasi marami rin nagtatanong sa group kung ano bang okay na GPU kung mas gagamitin nilang for streaming and video editing. Yan, 30 seconds. Ito pala yung bagong update na updated version ng Adobe Premiere. So guys, ulitin ko, simpleng lang siya, edit. For example, travel vlogs na wala naman masyadong transition, cutscenes lang. Dinikit-dikit mo lang yung footage and then export, or pwede siguro naglagay ka ng background music, pero walang masyado effects yan. Walang LUTs, walang effect, walang transitions, ayun. So nag 100% siya ng 1 minute 50. Antayin natin siyang matapos talaga. Ayun. So 2 minutes, sabihin natin 2 minutes and 9 or 10 seconds. Okay, yan siya. So, try naman natin mag-export gamit ang software. So, yun lang pinalitan ko. Software encoding and 16 pa rin. BBR1 pass. Wala na natin siya. Okay, reset natin to. So, comparison test ng CPU versus GPU in 3, 2, 1. Makikita nyo ngayon yung CPU usage is pumalo na siya ng 74, 86. And then ang nakalagay sa estimated niya is 4 minutes or 5 minutes and 59. Yan, 5 minutes. Check natin yung temperature. Yan, naka-lock siya sa 3.8. Na mas okay daw kung sa CP sila 26. R5-2600 na CPU. Yan. Pero mas malaki yata yung bearing pag naka touring card ka ng Nvidia.
like 1650, 1660 Super. Kung gagamitin mo naman yung new NVENC, di ba? So, baka pwede ka pang magbawas konti ng budget sa CPU para lang makapag 1660 Super ka. Kasi may nagsistream ng mas mababa pa dito sa CPU ko. Pero nakapag-stream siya ng Warzone, naka 1650 Super siya. Tinanong ko okay naman daw. Basta tamang settings lang in-game and sa OBS. So, mas matagal nga dito sa CPU. Trinay ko na rin trinay kong mag 4.1 GHz yung CPU. Parang hindi worth it yung temperature niya in return dun sa bilis nung pag-export. Pero mas mabilis pa rin yung 1660 Super. Yan. So, dito ako ngayon sa Baguio. Malamig ngayon dito kaya ganyan yung temperature ng CPU ko. Pero naka Snowman T6 ako na air cooler na may dual fan and 6 heat pipes. 3 intake na fan and then 1 exhaust. Yun lang. Walang masyadong fan yung case ko. 3 lang sa harap, isa sa likod. Yan. So, you guys decide kung anong mas okay sa inyo. And kasi pag nagsistreaming naman ako sa Warzone, ang gamit ko pa rin na encoder is yung nasa yung nasa Nvidia na GPU ko. Hindi na ako hindi ko na ginagamit yung CPU. Kasi parang may microstutter dun sa paggamit ko yung CPU pag nagsistreaming. Basta para siyang nabibitin kahit na naka 3.8 na siya. Ito kasing 1660 Super or any Nvidia, simula 1650 pataas, meron silang sariling encoder, may sariling chip for streaming and video editing na i-utilize yun. Unlike sa counterpart ng 1650 sa Nvidia or counterpart ng 1660, hindi ko alam kung may encoder na dedicated talaga for streaming and video editing. Pero kaya naman nun mag-stream Like 5600 XT, yun. Malakas din naman yun. Yan. Pero ang kinuha ko is 1660 Super. Dahil na rin sa more on video editing ako and streaming. Ayan, so magpa 4 minutes na siya. Ayan, 5 minutes export time. So ayan guys, performance test na rin to ng Snowman T6 na air cooler. Di ba? Budget meal lang pero yan ang binibigay niyang temperature sa akin ngayon. Pero pag nasa Taguig ako, walang AC and then mag-export ako ng video, same settings. Ano lang yan, magla-lock in siya ng 65C, 65 degrees. And then pag nag 4.1 ako na overclock, papalo siya ng 70 to 75. And then yung top niya, yung CPU fan ng Snowman, max na yan at 1,500 or 1,600. Pero yung system fan 2 and 3 ko, which is intake ko yan, intake sa case, hindi pa yan max RPM. 1.8 yung max RPM niya. So, ayan, nag 100% na siya. Antayin natin So, 5 minutes and 42 seconds. So, yun guys, kayo na lang humusga kung anong mas pipiliin nyo. Yan, diba? So, iba pa rin pag naka-Nvidia ka na GPU and for video editing, production, and streaming plus gaming. Pero capable din naman yung mga AMD cards na counterpart nito or mas better kung higher GPU. So yun lang guys ulit. Pa-subscribe na lang ulit. Hit ng like, pa-on yung notification and pa-share ng video sa uulitin. Bye guys!